Hello mga Car-Aquatics! Welcome back po sa aming channel. Bago po ang lahat, nais ko po sanang magpasalamat sa mga words of encouragement ng ating mga Car-Aquatics na si Sir Clyde Clemente, Madam Wayne Adiana, at si Sir Arsenio Medialdia. Asahan niyo po na patuloy po kaming maglalabas ng mga informative video para makatulong po sa mga gustong mag-alaga pa ng Australian Red Claw Crayfish. Para po sa video na to, sasagutin naman po natin yung katanungan ni Sir Alvin na kung paano nga ba natin mamamarket or mabebenta ang ating mga alagang crayfish. Sasagutin po natin yan pagtapos lang netong intro. At ayun na nga mga Car-Aquatics, paano nga ba natin maibebenta ang ating mga alagang crayfish? Napakagandang katanungan po kasi sigurado ako lahat naman tayo interesadong mag-alaga dahil gusto nating eventually kumita. Ang simpleng sagot po sa tanong na yan pagka meron na kayong available na crayfish, nakapag-alaga na kayo, nakapag-breed na kayo, i-post nyo lang sa mga social media. Paalala lang po na may mga social media platform na bawal magbenta ng livestock. Ang tanong po, sapat na po ba yung kaalaman na yan o yung paraan na yan para kumita talaga tayo dito sa pagbebenta ng crayfish? Sa ngayon po, dalawa po ang dahilan kung bakit po binebenta ang mga crayfish natin. Ang una, para po sa mga gustong maging breeder. At ang pangalawa naman, para po sa food consumption. Sa ngayon po, ang majority ng bentahan ay para dun sa mga interesadong mag-breed. May mga bumibili po ng mga 2-month-old na craylings. Actually, pinapakyaw nga po nila yan. Ang mga size neto ay mga nasa 1 inch to 1.5 inches. Ang presyuhan po ng mga ganitong craylings ay nasa 70 pesos hanggang 90 pesos. Para naman po sa mga breeder size na crayfish or yung mga 4 inches pataas, may mga mabibili po kayo na tryo o 2 female, 1 male na nagkakahalaga ng 1,200 to 1,500. Kailangan po nating malaman na ang mga presyuhan sa crayfish ngayon nakadepende sa kung gaano karami ang breeders na nasa lugar ninyo. Diyan po pumapasok yung idea ng law of supply and demand. Mas marami pong breeders, mas mura po. Kasi po, mas ideal na mas bumili pa rin kayo ng crayfish or craylings na malapit sa inyo. Dahil sa mas maikli nyo lang siyang ibabiyahe, magiging less stressful po siya sa mga bibili ninyong crayfish or craylings. At dahil po dyan, darating po talaga ang araw na kapag sobrang dami na ng breeder, bababa po talaga ng bababa ang presyo ng mga crayfish na pang-breed. Pero wag po kayong mag-alala kasi ang kagandahan sa mga crayfish natin, habang lumalaki naman sila, nagiging mas mahal naman po ang presyo nila. Ang kagandahan pa po nun, low maintenance ang mga crayfish. Yung pong magagastos ninyo sa kuryente, sa pagkain, sa tubig at yung effort ninyo sa pag-aalaga, mababawi nyo rin sa oras na maibenta nyo sila. At tulad nga po nung nabanggit ko sa unang part ng video na to, hindi lang po tungkol sa pagbe-breeding ang pwedeng maging potensyal ng pagbebenta ninyo. Pwede nyo rin pong ibenta ang mga ARCs natin as food consumption. Sa ngayon po, maituturing na pagkain na pangmayaman or pangmaykaya ang crayfish.
Ang presyo niya po kasi pagka bumili kayo sa restaurant or kung saan man available, katulad po ng mga lobsters, napakamahal. Ang per kilo po ngayon ng crayfish ay naglalaro sa 2,500 hanggang 3,000 pesos. Nasa 25 pieces hanggang 30 pieces lang po yung per kilo ng crayfish. Sa ngayon po kaya mahal pa magbenta ng crayfish for food consumption kasi nga po kukonti pa lang po yung kayang mag-supply. Pero pag dumating po yung panahon na yung mga nagbe-breed ngayon kakayanin ng mag-supply ng mas maraming crayfish sa mga restaurant, sa mga market, sigurado po bababa rin ng bababa ang presyo niyan hanggang sa maging affordable na siya sa mga katulad natin na normal na nilalang. Sa ngayon po para sa food consumption, meron na pong mga demand sa labas ng bansa natin. Meron na po kasi akong mga napanood na video ng dalawang breeder na malalaki na po yung mga farm nila na sinasabi nila na yung demand sa ibang bansa kailangan at least 5 tons or 10 tons. Isipin nyo na lang po kung gaano karaming crayfish ang kailangan para ma-meet yung requirement na yon. At meron pong video na nilabas ang isa sa YouTuber at kilalang breeder dito sa atin na bumibili rin siya ng mga crayfish para ma-supplyan yung mga nakausap niya sa ibang bansa. O ayan po, sana po nakatulong po tong video na to sa pag-iisip nyo kung papasukin nyo po ba ang pag-aalaga ng Australian Red Claw Crayfish. At kung nagustuhan nyo po uli yung video, sana po paki-like and subscribe naman po para ma-notify kayo sa mga susunod pa naming video. Tatapusin ko po muna yung video dito. Hanggang sa muli!